Chapter 5. You can call me third. Tinanggap ni Hana ang kamay nito, pero hindi niya inalis ang atensyon sa mukha ni Third. Hindi pa rin talaga siya makapaniwala sa nakikita. Bawat anggulo kasi ng muka at pangangatawan nito ay walang pinagkaiba kay Julius. But now that she finally paid attention, she was able to notice that the tone of his voice was actually different from Julius. Kaya siguro hindi niya ito kaagad nakilala nang tawagan siya nito noong unang beses itong nagsalita kanina. And still, um, walang nabanggit sa akin si Julius na meron pala siyang kakambal. Masikretong tao lang talaga si Julius. Hindi, hindi magtatago ng ganyang kaimportanteng impormasyon sa akin si Julius. Okay, well, then siguro hindi ka ganun kaimportante sa kanya. Kumuyom ang mga kamay ni Hannah. Hindi nga talaga ito si Julius because her fiancé would never be this rude to her. I'm so sorry kung napagkamalan kitang ibang tao. Magkamukha lang kasi talaga kayo. Watching his face, she couldn't seem to find any reason to get mad at him. Gusto lang niyang pagmasdan ang taong nagtataglay na muka ng taong inaasam niya makita at makausap araw-araw sa bawat segundo ng buhay niya. Baka gusto mo na magkape muna? I have a shop here and, I would love to know more about Julius Twin. Interesado ka ba talagang makilala ko? O gusto mo lang na magpanggap, nakaharap mo pa hanggang ngayon, ang lalaking wala na sa mundo mo? Hindi agad siya nakasagot at pinilit na lang ng humiti. Um, can I do both? There was an obvious irritation on his face. Okay. No. No thanks. Salamat na lang sa offer. You want iced coffee? Or just a regular fruit juice? Masyado mainit ang panahon. Palamig ka na muna. And maybe talk about anything while we're at it. Third! Nagulat si Hana ng isang babaeng nagmamadaling lumapit sa lalaking kausap niya. Wrap her arms around his neck and planted a deep kiss on his lip, right in front of her. And seeing the man who possessed the face of her beloved being kissed by another girl. Napansin niyang napadako ang tingin sa kanya ng lalaki habang hinahayaan ng isang babae na halikan nito. Dapat ay nag-iiwas na ng tingin si Hana dahil masyado ng intimate ang eksena sa harapan niya. But she didn't want to just turn away. Not yet. Not when the very thing she had ever wanted was right in front of her, just a few feet away from her. Third, sino siya? Don't tell me may bago ka na agad na ipapalit sa akin, ah. She's my brother's fiancé. Oh, you have a brother? And we also just met 2 days ago, Hailey. Walang dahilan para magkwento ako sa'yo ng mga importanteng bagay sa buhay ko. Ah, of course naman, I know that. Ikaw naman, third, hindi ka na mabiro. Anyway, are you ready to go? Nakapag-preserve na ako ng isang malapit na restaurant dito. Okay, sige. Binalingan ni third si Hana pagkatapos. Okay, sorry. I have other plans today. Let's have that coffee some other time. And I do hope na sa muli nating pagkikita, hindi mo na ako titingnan na parang si Julius na nakikita mo. After all, malinaw naman na hindi ako ang kakambal ko. Hindi na nakasagot pa si Hana at pinagmasdan na lang na maglakad palayo ang lalaking nagtataglay na mukha ni Julius. Umaalingaw-ngaw sa pandinig niya ang katotohanang wala na talaga ang dating kasintahan. Pero gusto pa rin niya makita ang mukha nito. Ang Julius na buhay sa paningin niya. Nagsasalita, kumikilos at humihinga. Unti-unti nang kumilos sa mga binti niya at sinundan si na third. Hintay! Mas binilisan niya pa ang paglalakad para mahabol ang lalaki. Sandali lang. Hintayin mo ako kahit na saglit lang. Narinig niya ang sigitsita ng mga gulong kasabay ang ingay ng magkakasunod na busina ng mga sasakyan. Pero wala siyang pakialam dito. Julius, sandali lang please. Sasama ako sa'yo. Mas malakas pang busina ng sasakyan ang narinig niya
At iyon marahil ang nakakuha sa atensyon ng lalaking hinahabol niya. Huminto ito at lumingon sa kanya. And everything around her seemed to slow down as she saw him move towards her. Panic and fear was all over his face. May kung anong ikinukumpas ito at sinasabi na hindi niya maintindihan dahil sinakop na ng matinding pangungulila ang puso niya. "He is not Julius!" Sigaw na munting tinig sa isip niya. "Wake up, Hannah! He's not coming back!" Huminto siya sa paghahabol. Unti-unti na ring nanlabo ang mga mata niya dahil sa pamumuo ng kanyang mga luha. "He's gone. He's not coming back anymore. Accept it." Doon lang niya nilingon ang pinanggalingan ng mas papalakas pang ingay na yon. It turned out it was from a truck that was coming her way. Gayunman, hindi pa rin siya kumikilos sa kinatatayuan. "Julius!" Pain and longing gripped her heart, tight as if it was crushing it. "Ayoko na, Julius. Hindi ko na kaya." Pumikit na lang siya at hinintay na maramdaman ang pagsalpok ng metal sa kanyang katawan. Sa isip ay buong puso na siyang nagpapaalam sa kanyang pamilya at humihingi ng patawad sa mangyayari ngayon. Hindi na talaga niya kaya pang magpanggap. Pero ang mahigpit na pagyakap ng kung sino ang naramdaman niya sa paghagis ng katawan niya sa kung saan. She felt herself slamming against something soft and firm as the blaring sound of a speeding car zoomed past her. Pagmulat ni Hannah ng kanyang mga mata, ay nakita niya ang lalaki na mariing nakapikit habang nakakubabaw siya rito at nakahandusay sila sa gilid ng kalsadang kinatatayuan niya kanina. "Julius?" The guy opened his eyes and she was met an anger she never thought she would ever see in someone's eyes, especially in the eyes of the man she loved. What the hell are you trying to do, ha? Bulyaw nito sa kanya. Mahigpit siya nitong hinawakan sa kanyang mga braso. Itinulak palayo rito nang hindi siya pinakakawalan at saka kumilos para makatayo, pulling her up with him. Doon lang din na-realize ni Hannah na ito ang naglayo sa kanya sa gitna ng kalsada. Nakita niya ang driver ng truck na nakahinto sa di kalayuan at tila may kung anong sinasabi sa kanya na hindi na naman niya maintindihan. Pero mukhang galit na galit ito sa kanya bago ulit nito pinaandar palayo ang truck. Nasisiraan ka na ba ng bait, ha? Sabi ng lalaking nag-alis sa kanya sa kapahamakan. Kung balak mong magpakamatay, pwede ba? Huwag sa harapan ko. Huwag mo akong bibigyan ng isang bagay na dadalhin ng konsensya ko habang buhay. His grip on her arms tightened even more. Naririnig mo ba ako? Don't you ever do that again in front of me! Nanatili lang siyang nakatitig sa mukha ng lalaki kahit hindi na siya komportable sa higpit ng pagkakahawak nito sa kanyang braso. I'm, I'm so sorry. Gusto ko lang sana makita ang mukha ni Julius kahit... I am not Julius! Yes, I know! And she could not help tears from forming in her eyes for the 9th time. I'm so sorry. I just miss Julius so much. Hindi nawala ang galit sa muka ng lalaking nasa harapan niya. Halata rin na may mga gusto pa itong sabihin, ngunit tila nagpasya ito na wag na ngang ituloy ang mga yon. He took a deep breath and finally let go of her arms. Bahagya pa itong napatitig sa mga braso ni Hannah bago nag-iwas ng tingin. I'm so sorry. Napaigpit ang paghawak ko sa'yo. I'm fine. Walang masakit sa akin. Yeah, right. And then, he took her hand and pulled her under the shade of a nearby tree. Okay, stay here. Pakausapin ko lang saglit si Selena and wait for me. Hindi na nito hinintay ang sagot ni Hannah at mabilis nang binalikan ang babaeng kasama nito na nakatayo di kalayuan sa kanila. He talked to her for a bit before coming back to Hannah's side. Now let's go and have that coffee that you were offering earlier.
Nakatanaw lang sa labas ng salaming bintana si Hana mula sa loob ng coffee shop na nadaanan nila. Hindi naman siya tumutol kung hindi sila sa flower shop niya tumuloy. Mas okay na rin siguro na dito nila pinili para mas makapag-usap sila ng maayos. Nasagap ng pang-amoy niya ang mabangong aroma ng bagong timplang kape na inilapag ni Third sa harap niya bago ito umupo sa bakanting silya na nasa harapan niya. Thank you ah. Sambit niya at saka iniyakap ang kanyang mga palad sa tasa ng kape at pinagmasdan lang yon. Ano, pasensya ka na sa nangyari kanina. Hindi na yan mauulit. Dapat lang. Dahil sa susunod, alam mo, matutuluyan ka na talaga dahil wala na si Raulong tulad ko magbubuwis ng buhay para iligtas ka sa katangahan mo. She kept her eyes on the steaming coffee. I'm so sorry. Okay, sige, kalimutan mo na yon. Just don't do it again. Ay, alam mo tuwing nakikita kita, lagi ka na lang nadidisgrasya. Malas ba ako sa buhay mo o talaga lang masyado kang takaw disgrasya? Hindi siya sumagot. Patuloy lang na pinagmasdan ito. He just sighed when he noticed her. Teka, may mga galos ka ba? O may masakit ba sa'yo dahil sa nangyari kanina? Marahan lamang siyang umiling because the only thing that was hurting right now was her heart. I'm so sorry ah. Your date got cancelled. You should be. I'm sorry. Ay no, bakit ka ba nagsusorry? Nakakairita na. Drink your coffee before it gets cold. Sabay pa silang napalingon sa labas ng bintana na makita ang pagbagsak ng ulan sa gitna ng katirikan ng araw. Ay, damn this weird weather. A certain memory from a long time ago flashed in her mind. A drizzle in the middle of a bright summer, and a tall young boy taking shelter under a narrow tree. Napatutok uli ang atensyon niya kay Third. Nagad naman itong napansin, kaya nilingon din siya nito. At ewan niya kung bakit din bigla siya nakaramdam ng pagkailang, kaya nagbawi siya ng tingin. Ah, about what happened earlier. Pasensya na. Hindi ko sinasadya na mangyari yon. Nagulat lang ako nang bigla ka lang lumitaw sa harapan ko. You have my fiancé's face. I was shocked and surprised. And, And you thought Julius came back from the grave. um, oo. That's kinda stupid. Paano naman mabubuhay ang isang taong namatay na? Sa susunod, mag-isip ka muna ng mabuti bago ako gumawa ng kung ano-ano. Para naman hindi ka nakakalagay sa alanganing sitwasyon at nakakaistorbo ng ibang tao para lang sagipin ka sa mga ginagawa mo. Dahil alam mo sa susunod na gawin mo uli ang stunt na ginawa mo kanina, wala nang ako na aali-aligid para magpaka-superhero uli sa pagsagip sa'yo. After everything she said explaining why she did what she did earlier, he still managed to insult her this way. Julius never treated me like this. Humihingi na ako ng paumanhin. Hindi mo naman ako kailangang insultuhin ng ganyan. Isa pa, wala rin naman ako sinabi sa'yo na iligtas mo ako kanina. Ikaw yung nagkusa na maging superhero ko. Kaya kung may gusto kang sisihin sa nangyari sa'yo, sisihin mo yung sarili mo. With the way he was looking at her now, halata na hindi nito inaasahan ang mga naging sagot niya. Ganyan ka ba magpakita ng pasasalamat sa mga taong nakagawa sa'yo ng kabutihan? Hindi. Pero hindi rin ako papayag na insultuhin mo ako ng ganyan dahil lang sa may utang na loob ako sa'yo. Oo, maraming salamat sa ginawa mo kanina. Pero kung hindi rin lang naman pala bukal sa loob mo yung ginawa mong yun, sa susunod, huwag ka nang makialam sa problema ng ibang tao. I just can't let people die right in front of my eyes. Oh, and then close your eyes and turn away. I don't need a savior, especially one as arrogant as you. He just looked at her, and then he shook his head. Ay, I can't believe I turned down a good date for something like this. I asked you for a coffee and you refused. You came to me to accept the coffee, you just refused. Ikaw ang kusang nang iwan ng kadate mo. Hindi kita inutusan, no? She took another sip of her coffee before standing up. Maraming salamat sa kape. Next time, ako na talaga manlilibre sa'yo. Is that a threat?
He is not Julius. I have to go. Enjoy your coffee. Pero pinigilan siya ni Third sa kanyang braso. There was a faint warmth on his touch. He carefully held her as if he was trying his best not to hurt her. Hindi mo pa sinasabi kung bakit mo ako sinundan kanina. Kalimutan mo na yon. Nandito na tayo. Pareho na nag-aksaya ng oras. Might as well talk about it now. May ibang bagay rin akong gustong pag-usapan natin. Iminuestra nito ang silyang iniwan ni Hana. But please, do sit down first. Nangangalay na ako sa pagtingala sa'yo. It's obvious that you don't like me. Kaya kalimutan mo na lang yung sinabi ko na gusto kong makipag-usap sa'yo about something. Well, yes, and that is true. I don't like you because you made me worried sick. I don't like you because you made me choose you over my date. I don't like you because you made me do things I don't even like doing for someone else. I don't like you because you're the only one who look at me like I don't exist. Because you see someone else in me. And I really hate that. His eyes were as intense as his words. She could feel his hand was starting to tighten around her small arm. But he slowly let her go after a few seconds. Wala na si Julius. At para sa kapakanan mo, mas makakabuting magsimula ka ng tanggapin ang katotohanan na hindi na siya babalik kahit kailan. Oo, alam ko. Then what the hell are you doing trying to kill yourself a while ago? So he knew. Pero wala pa rin siyang balak na aminin yun dito. At diba sinabi ko na rin naman na sa'yo na nagulat lang ako nung makita kita? You have Julius' face. The man that I've been longing to see. Lihim na kumuyom ang mga kamay ni Hana para pigilan ang dagsana naman ng emosyon niya. Nagulat ako na malaman na may kakambal pala si Julius. Akala ko, nagbalik na siya nung makita kita. I know you hate it. But you can't really blame me for thinking you're him when you really look like him. Pero alam mo, huwag ka mag-alala. Ngayong alam ko ng existence mo, hindi na ulit mangyayari yun. Alam ko nang hindi ikaw si Julius. It was nice meeting you, Third. Thank you for saving me twice, and I'm sorry too for making you feel awful. Iyon lang ang salitang binitawan niya at nagmamadali na siyang lumabas ng naturang restaurant. Nagulat pa siya nang paglabas niya ay may kalakasan pa rin ng ulan. Nakalimutan niya na umulan nga pala bigla kanina. And now, she couldn't go back inside or else she might lose her brave face and cry in front of Third. Kaya lakad-takbo na lang ang ginawa niya patungo sa direksyon ng kanyang flower shop. Palayo sa lalaking nagtataglay ng muka ng kanyang minamahal. Nanatili sa kinauupuan niya si Third habang sinusundan ng tingin si Hana na nagmamadaling naglalakad sa gitna ng ulan. Gusto niyang habulin ng babae at hilahin ito pabalik ng coffee shop na yon para paliguan ng sermon sa ginawa nitong pagsugod sa ulan. He had never met anyone who was as stubborn as her or as sad as her. He could never forget the way she looked at him earlier in front of her flower shop. Those sad, longing eyes, the same eyes he saw under the rain lying on the side of the road a few weeks ago. Those eyes that saw someone else in him. Hindi niya inalis ang tingin sa babae. You have Julius' face, the man I've been longing to see. Tinapik-tapik niya mga daliri sa ibabaw ng mesa habang patuloy na pinagmamasdan ang papalayong dalaga. Alam ko nang hindi ikaw si Julius. He stopped tapping his fingers and got up from his seat. He then walked towards the door. Taking off his jacket, he ran after a woman who just told him she didn't want to see him again. Chapter 6. Napahinto pa saglit si Hana nang may sumabay sa pagmamadali niyang maglakad at nagulat na makitang si Third pala yun. He held his jacket above her to protect her from the rain. Hey, keep moving. Pareho tayong mababasa kung di tayo alis dito kaagad. Teka, saan bang papunta sa flower shop nyo? Inayos pa nito ang jacket sa taas ng ulo ni Hana.
Ay, damn this weather. Napaka-unpredictable. Lumayo naman si Hana sa jacket nito. Napakunot noo si Third, tsaka muling ipinayong ang jacket sa dalaga. Anong ginagawa mo? Tanong niya kay Third. What do you think? I'm trying to save you from your I mean, from the rain. I didn't ask for any help. Ay, no, trust me. Hindi ko rin alam kung bakit ko to ginagawa. Siguro dahil sumasakit ang ulo ko kapag nakakakita ako ng mga taong sadyang iniiwan ng common sense sa loob ng coffee shop. I'm not stupid. I just didn't bring my umbrella with me today. I can see that. She really just had enough of this man. Kaya lumayo siya rito pero pinipigilan lang siya ni Third sa kanyang braso. Akala niya ay bubulyawan siya nito sa nakita niyang iritasyon sa mukha nito. Ngunit bigla naman ang paglakas ng ulan. Kaya hinila na lang siya nito sa pinakamalapit na waiting shed kung saan sila pwedeng makasilong. Hindi na siya makakalayo pa kay Third kahit anong gawin niya dahil masyado nang malakas ang buhos ng ulan kahit tirik na tirik pa rin ang sikat ng araw. You can let me go now. He turned to her and looked at his hand still holding hers. Ramdam ni Hana ang pag-aalinlangan nito na pakawalan siya. Ngunit sa huli ay unti-unti na ring lumuwag ang pagkakahawak sa kanya hanggang sa tuluyan na siyang pakawalan. Tahimik na umupo sa bench ng waiting shed si Hana. Si Third naman ay pumwesto na rin ng upo sa kabilang dulo ng bench, putting his jacket between them. He brushed his wet hair, then pulled a cigarette from the pocket of his jacket, lit it up, and blew a smoke in the air. Kung balak mo pa rin magpaulan, para lang makatakas sa akin, gamitin mo na yung jacket ko. Mahirap magkasakit ngayon, lalo ka na. Kagagaling mo lang sa isang aksidente. Pero alam mo, kung ako sa'yo, mamaya ka na umalis. Mapoprotektahan ka ng jacket ko pero hindi sa ganyang kalakas na ulan. Hindi na kita guguluhin dito. Just don't go running in the rain again. Ramdam ni Hana ang kakaibang tono sa boses nito. Wala ni katiting na bakas ng pagmamatigas na ipinakita nito sa kanya kanina. She turned to him and saw he was almost soaked in the rain. Basang-basa na ang likod ng suot nitong polo. Tanda na siya lang ang pinapayungan nito ng jacket kanina. He was looking out the rainy but still sunny scene in front of them. Cloud of smoke from his cigarette created a surreal image of him that seemingly made her heart stop for just a second, especially when he slowly turned to her. Julius smokes. Tanong ni Third. No. Good. At least, tinitingnan mo ako ngayon na hindi siya ang nakikita mo. He leaned forward, placing his elbows on his knees before taking another puff at his cigarette. Nag-iwas na ng tingin si Hana. Hindi mo na sana ako sinundan pa. Okay then, always bring an umbrella. Mainit ang panahon ngayon at matindi ang sikat ng araw. Tapos hindi mo pa alam kung kailan bigla na lang bubuhos ang ulan. He took another puff at his cigarette and slowly blew the smoke out from his mouth. May pagbabago na sa tono ng boses nito. He seemed to be genuinely concerned about her. At kapag ganitong naglalaylo ang sarcasm nito, hindi naman maiwasan ni Hana ang hayaang pakawalan ang puso sa gusto nitong maramdaman ng mga sandaling iyon. Next time na magkita tayo, pwede bang huwag mo na lang akong pansinin? Magpanggap ka na lang na hindi mo ko kilala. Why? Because I'm really having a hard time not to see you as Julius. Not to treat you as Julius. And I know that you don't like that. At para na rin sa ikitatahimik ng puso ko. Lalo lang kasi akong umaasa na pwede ko pa siyang makasama. Parang hindi ko na rin kasi kakayanin. Bagya pang pumiyok ang boses niya dahil sa emosyong nararamdaman na naman ng mga sandaling yon. Ibinaling niya ang muka sa kabilang direksyon niya. Ayaw niya makita ni Third ang unti-unti na namang pangingilid ng kanyang mga luha. Wala siyang balak na makita sa mukha nito ang awa sa kanya pagkatapos siyang insultuhin dahil lang sa nagluluksa pa rin siya hanggang ngayon sa pagkawala ng kakambal nito. You know, I didn't insult you. Wika nito maya-maya.
Yeah. I made a little joke and it kinda go off as an insult, but He gave out a sigh. I'm just sorry if I made you feel awful. I was out of line. Don't worry. Aalis na ako kapag humina na ng konti yung ulan. And I'll do what you ask. I won't bother you the next time we accidentally meet somewhere. Tumango-tango lang si Hannah. He really had a change in attitude. And she really appreciate that. Kahit paano ay kumalma ang puso niya habang pinapanood ang pagpatak ng ulan sa gitna ng katirikan ng sikat ng araw. Hindi ko lang maintindihan kung bakit ni minsan walang binanggit si Julius na may kakambal pala siya. You can directly say my name, you know. You don't have to address me as a third person when I am just a few feet away from you. I'm sorry. Saglit na naman siyang natahimik bago muling nagsalita. Um, Bakit hindi ka nabanggit sa akin ni Julius kahit minsan? Kahit kay Tita Blanca, wala akong narinig na tungkol sa'yo. I don't know. Ask them. There was a hint of irritation in his voice. Maybe I am not worth mentioning. Not work? Kapamilya ka nila. Bakit naman hindi nila gugustuhin na ipakilala ka sa ibang tao? That is one of the biggest mysteries in my life. She couldn't help but notice the hint of pain and disappointment in his voice. Kung sa bagay, hindi niya ito masisisi kung yun man ang maramdaman nito. Being neglected by his own family made him want to erase his existence. Bakit nga ba inilihim ni na Julius at Tita Blanca ang katauhan ni Third? May gusto bang itago ang mga ito? Well, I'm glad to finally meet you, Third. She turned to him. Would have been nice if I met you sooner. He looked a bit taken aback, but his expression eventually softened up as he slowly nodded. Thank you. Tumango lang din siya at muli nang ibinaling ang kanyang atensyon sa tanawin sa harapan nila. Medyo humina na ang ulan. The view was still pretty, but her attention was also being held hostage by the presence of the man a few feet away from her. Palihim niyang sinulyapan si Third. He was just staring in front of him as if his mind was somewhere else. Kamukhang kamukha talaga ito ni Julius. Bawat anggulo ng kabuuan nito, gaano man niya itanggi, ay ang dating kasintahan talaga ang nakikita niya sa itsura nito. She clenched her hands, fighting the urge to reach out to him and touch his face, just like he always did before with Julius. To see the love in his eyes, to make her feel assured of his love for her, dahil madalas noon, she was doubting if he truly loved her. Hindi niya rin maintindihan kung bakit lagi niyang pinagdududahan ang nararamdaman nito sa kanya. Basta lang lagi niyang kailangang marinig at malaman na mahal siya nito. And now, she wanted to know again. Pero paano niya gagawin yon kung wala na si Julius? At ang tanging nasa tabi na lang niya ngayon ay ang taong taglay ang muka ng dating kasintahan. Gusto niyang maramdaman ulit. Gusto niyang malaman ulit kung gaano siyang minahal ni Julius kahit ngayon lang. Kahit sa huling pagkakataon na lang. Magpapanggap siya na nagbalik nga si Julius para sa kanya kung yun lang ang tanging paraan para maibsan kahit paano ang pangungulila niya rito. But she knew Third would never let her leave in her delusion, even if it was just for a few seconds. And that kept her inside her gloomy and sad reality. Sana, ito na ang huling beses na magkikita tayo, Third. Wika niya maya-maya. He just slightly tilted his head in her direction. He wouldn't even let me see Julia's full face. Kapag nakikita kasi kita, naaalala ko lang siya. At kapag nakikita kita, nasasaktan lang ako. Kaya sana huwag ka ma-offend sa request kung hindi na sana tayo magkita muli. Nahihirapan kasi ako at hindi ko alam kung hanggang kailan ko makakaya.
She looked in front of them again to hide the tears that were starting to blur her vision again. Humina na yung ulan. Kaya ko nang takbuhin to hanggang sa shop namin kaya mauuna na ako sa'yo Salamat ulit dito sa offer mong jacket at sa pagliligtas mo sa akin kanina. Hindi na niya hinintay ang sagot ni Third at naglakad na siya palayo. Mahina na nga ang ulan at hindi pa rin nagbabago ang sikat ng haring araw. It was such a sight to behold, with the afternoon sunlight shining through the drizzle. Napakagandang tanawin na ni Katiting ay hindi naibsan ang lahat ng hinanakit at matinding pangunguli lang nararamdaman niya. Dahil sa bawat sulok ng paghakbang niya palayo, ay nananatiling nakatutok lang ang atensyon ng puso niya sa taong iniwan niya sa waiting shed. Reaching out, calling out to him. Unti-unting bumagal ang kanyang paglakad hanggang sa tuluyan na siyang huminto. She looked up at the now clear sky and let the light rain cool her face. Ngunit hindi naging sapat ang mga patak ng ulan para takpan ang mga luha niyang tuluyan ng kumawala sa kanyang mga mata. Hindi na rin niya kayang magpanggap na wala siyang naririnig sa sigaw ng kanyang puso. She turned back only to find Kurt standing just a few feet behind her. Hindi kita sinusundan. Dito lang talaga ang daan ko sa dadalawin kong kababata ko. Hindi sumagot si Hana at patuloy lang na tahimik na pinagmasdan ang lalaki. Alright, okay. Sinundan nga kita. Lumapit na si Third at iniabot ang jacket nito. Umambon pa rin kasi kaya sigurado na mababasa ka pa rin. Oh, ibalik mo lang to sa akin sa susunod nating pagkikita. Ay, oo nga pala. Ayaw mo na nga pala akong makita. Sige, you can just throw this away then or sunugin mo if you want. Hindi kumilos si Hana. Pinagmasdan lang niya si Third at wala na siyang pakialam kung makita man ito ang mga namumuong luha sa kanyang mga mata. Wala na siyang pakialam kung isipin nitong nababaliw na siya o kung insultuhin at pagtawanan man siya nito. Tatanggapin niya ang lahat ng iyon. Pero wala sa mga iniisip niya ang ginawa ni Third. Bagkus ay ipinayong lang ito uli sa kanyang jacket na hindi niya tinanggap kanina. Don't get sick. It was not a demand, but a gentle plea. She looked straight into his eyes. Nagbago na ang isip ko, Third. Napakunot no ito. Nagtataka. Nagpatuloy naman si Hana. Forget what I said earlier. I wanna see you every day. What? Can I see you every day? Lumapit pa siya ng gusto sa binata, closing the distance between them. Can I talk to you every day? Can I hear your voice every day? Can I be with you every day? Halatang hindi inaasahan ni Third ang mga narinig nito. Mabilis naman na nagpatuloy si Hana. Bigyan mo ko ng 1 buwan o kahit 2 linggo lang. Hayaan mo na unti-unti ako masanay sa presensya mo. Kung lagi kita makikita, knowing you're Third and not Julius, baka sakaling mas mabilis kong matanggap na nawala na nga siya. Kasi hanggang ngayon, hindi ko pa rin makayang isipin na ang lalaking inikutan ng buhay ko sa loob ng ilang taon, ang nag-iisang tao na pinaghandaan kong makasama habang buhay, ay bigla na lang mawawala ng gano'n na lang. Hindi ko matanggap. Ayokong tanggapin. Hindi ko kasi kaya. Kumapit siya ng mahigpit sa damit ni Third. Wala na ring patid ang pagdaloy ng luha sa kanyang mga mata. Humagulgol na siya ng tuluyan. Her heart was aching so bad that she felt like passing out. Hindi ko na talaga kaya. Julius, I need you. Save me, please. Wala na siyang pakialam kung may makakita man sa kanya ngayon at mag-isip ng kung ano.
Kailangan niya ng tulong para magpatuloy sa buhay. Para sa kanyang pamilya na nag-aalala ng husto sa kanya. Naramdaman niya ang pagdampi ng kamay ni Third sa kanyang braso. Wala siyang narinig na sagot ng pagsang-ayon mula rito. But that simple gesture was enough for her to feel that finally, she had someone who knew her secret pains. Tumanggi man ito sa pakiusap niya o hindi. Niyakap niya ang mga braso sa katawan nito habang patuloy lang siya sa tahimik na paghihinagpis. Hinayaan lang siya ni Third. Naramdaman din niya ang pagyakap ng isang braso nito sa kanya at ang masuyo na pagtapik-tapik nito sa kanyang likod. He was consoling her. And how grateful she was to finally have someone she could pour her heart out to. It was just a little bit ironic that it was someone who possessed the face of the man who had been giving her so much grief for the past months. Chapter 7. Magandang hapon po, Senyorito Julius. Magandang hapon din ho, Manang Delia. Napansin ni Third ang pagkagulat at pagsisisi na gumuhit sa mukha ng mayordoma pagpasok niya sa malaking sala ng bahay nila. Naku, Senyorito, pasensya na ho. Hindi pa lang kasi ako nasasanay talaga. It's okay. Pakitimpla na lang ako ng malamig na juice, Manang. Sige, Senyorito. Pasensya na ho talaga. Maliligo lang ako sandali. Pakilagay na lang ho sa study room. Oo, Senyorito. Gusto mo ba ng merienda o ipaghahanda ko na kayo ng hapunan? Mag-aalas 6 na rin ho kasi ng hapon. Yung juice na lang muna, Manang. Hindi pa naman ako gutom. Lumingon-lingon siya sa paligid. Si Mama. May biglang tumawag kasi sa kanya kanina, Senyorito. Nagmamadali siyang umalis kaya hindi ko na rin naitanong sa kanya kung saan ang punta niya. Tumangu-tango lamang siya. Okay, kapag dumating siya, pakisabi na lang na nasa study ako, reviewing some business papers. Sige ho, ano nga pala ang gusto mong ulam para sa hapunan ko sakali, Senyorito? Siguradong gugustuhin ng mama ninyo na sabay na kayong kumain. Pakitanong na lang sa kanya kung anong gusto niya. Hindi naman ako kakain ng hapunan. Hindi ho ba kayo gugutumin niya, Senyorito? Diyos lang talaga ang iinumin ninyo. I'll be fine. Kakain na lang ako kapag nagutom ako. Hindi na niya hinintay kung sasagot pa ang mayordoma at dumiretso na siya sa kanyang silid. Pagod na kasi talaga siya. Maghapon siyang nasa opisina para pag-aralan ang lahat ng kalakaran sa pagpapatakbo ng kanilang family business. His mother had asked him to take over the company now that she was old and had no one else to leave the company to. Ayaw sana niya pero pumayag na lang siya sa huli para wala nang marami pang usapan. Nakikita naman niya sa mukha ng kanyang ina ang pagod. Idagdag pa ang mga pinagdaanan nito sa pagkawala ng kanyang kakambal. Isa pa, kailangan din niya ng mapagkakaabalahan habang nag-iisip kung ano ang susunod niyang mga plano sa buhay ngayong nandito na siya sa Pilipinas. Hindi pa kasi siya nakakapagdesisyon talaga kung babalik pa ba siya sa Amerika kung saan siya lumaki o hindi na. He leaned against the closed door of his room and looked around. He gave out a sigh. This was his old room with just some recent changes to suit his age. Nalaman niyang hindi ipinagalaw ng ina ang silid niya mula nang umalis siya sa bahay na yon. Hindi na nga naman na siya bata. Kahit paano, naramdaman niyang welcome pa rin siya sa lugar na yon, na may espasyo pa rin na nakalaan para sa kanya. Hinubad niya ang sapatos at sinipa yon pailalim ng kama. Ngunit tumalsik lang yon sa gilid ng silid. Hindi niya pinansin ang sapin sa paa na maayos na naghihintay sa kanya sa gilid ng kama at hinayaan lamang na kumapit sa talampakan niya ang lamig ng marmol na sahig. He was stripping off his shirt when his attention went towards the laptop on the study table. Ang laptop na kinuha niya sa silid ng kapatid. Mula ng araw na mabasa niya ng hindi sinasadya ang isang mensahe na hindi naman para sa kanya.
Inilayo niya ang tingin mula sa laptop at hinanap ang tuwalya na gagamitin sa pagligo. Ngunit sa bawat pagkilos niya, ay lagi na lang napapadako ang tingin niya sa laptop. Hanggang sa hindi na rin siya nakatiis at nilapitan yon. He could see the reflection of his naked torso on the laptop's black monitor. Then his hand reached out towards the keyboard, and after clicking on some keys, a page was displayed on the screen. An email page. A particular email page. He gave out another sigh as he once again read the letter that was written there. A letter he'd always read, over and over, until he had memorized every word and felt every emotion in it. Ay, kailan ka ba titigil sa kabaliwan mong to? Tanong niya sa sarili. Then he just left it and went to the bathroom. Turning the shower on, he let the cold water envelope his body and mind. Hinayaan niyang maglakbay ang kanyang isip sa alaala ng mga nakasulat sa email na yon. At sa taong nagsulat nun. That last email he read was just too much for his own heart to bear. Ilang gabi rin siyang hindi pinatulog na nakasulat doon habang pinakakatitigan lang ang naturang mensahe sa laptop. Dear God, please let me see him again. Please, give me one more chance to see him again. I promise I'll be good for the rest of my life. I'll do anything for that one last chance. Just one more. Tumingala siya at sinalubong ang malakas na pagbuhos ng tubig ng shower sa kanyang muka. I'll be waiting for you. I will never stop waiting. Mariin siyang pumikit habang pilit na binubura sa kanyang alaala ang lahat ng may kinalaman sa sulat na yon. Save me, please. I can save you. He turned off the shower, leaned his hands on the tiled bathroom wall, his wet hair dripping with the last drops of water. But who will save me? Malakas ang naging pagbahing ni Hana. Bless you. Thank you. Tinanggap niya ang tissue box na iniabot ni Bella sa kanya. Masama ang magpabasa sa ulan, Bella. Kaya, huwag mong kalimutang magbitbit ng payong kahit walang ulan. Day, sa init ng panahon ngayon, talagang lagi ako may dalang payong, no? Ayoko masayang ang pinaghirapan kong pagbababad sa mga gluta soaps ko. Ikaw lang naman yung laging aang-anga na kahit alam mong nasa kalagitnaan tayo ng oven-like weather, ayaw pa rin magpayong. Hindi naman kasi ako nagtatagal sa labas dahil hindi ko nga matik ang init. Mabuti na lang talaga at may aircon tayo rito. Isang beses pa siyang bumahing. Hat! Pero pwede bang pakahingaan ng aircon natin ngayon? Masyado nang malamig. Anong masyadong malamig? Tama lang ang lamig natin. Or else, pausan na agad ang mga singit at kilikili natin kapag hininaan pa yan ng konti, no? Hindi mo ba napanood ang weather news kagabi tungkol sa init ng temperatura kahapon? Be, pwede ka na nga magprito ng itlog sa bubong ng bahay at baka nga mas tumaas pa raw ang heat index ngayong araw. Sa nilalamig talaga ako eh. Lumipad ang hawak niyang tissue at saka siya malakas na bumahing ulit. Achoo! Oh my gosh, Hana! Nagkakalat ka na ng virus dito. Mag-face mask ka na, oy! Oh, sorry May spare face mask ka ba dyan? Pagi na rin ako ng tissue. Teka, titingnan ko sa medicine cabinet. Mabilis na kumilos si Bella at ilang sandali pa iniabot na nito kay Hana ang face mask at isang box ng tissue. Hoy, ano ba kasing ginawa mo at para mukha ka magkakasakit na ngayon? Binalikan na rin ito ang inaayos na flower basket bouquet. Naulanan kasi ako ng isang araw. May hinahabol kasi ako. Hindi ko naman akalain. Natatablan ako ng konting ulan na yon. She picked up a tissue and rubbed her itchy nose with it. Tumigil sa ginagawa si Bella at matagal siyang tinitigan. Yes.
It was him, Julius Twin. Oh, so he's not a ghost, but an actual person? And Julius Twin? Wait, kailan pa nagkaroon ng kakambal si Julius? Akala ko hindi ka na magtatanong. Pabiro niyang wika. Eh, mula kasi na makita mo siya hindi ka na kumibo tungkol sa kanya. Sa daldal mong yan, alam mo, nakakapagtaka na wala ka man lang ni katiting na komento. Kasi dahil hinihintay ko na ikaw ang una mag-open ng topic. Dahil alam ko kung gaano ka sensitive sa kahit anong topic kung tungkol yun kay Julius. Ngumiti lang si Hana, but even that smile didn't reach her eyes. Gayunman, pinilit niyang itago ang totoong nararamdaman sa pamamagitan ng kanyang mga ngiti, gaya ng lagi niyang ginagawa kapag natatalo siya ng lungkot sa pagkawala ng dating kasintahan. So, may kakambal talaga si Julius? Bakit hindi man lang niya binanggit sa'yo ni minsan? Sa tagal nyo naging magkasintahan. Eh, baka nakakalimutan niya. Huh? Nakakalimutan niya na may kakambal siya? Napabahing na lang ulit si Hana at napaungol pagkatapos dahil naramdaman niya ang tila pagpitik sa kanyang sentido. Pwede ba? Pwedeng preno na tayo sa sigawan. Lalo lang kasing sumasakit yung ulo ko eh. Malakas uli siyang bumahing at nag-umpisa na ang suminghot-singhot kasabay ng paghihilot sa kumikirot niyang sentido. Ay, oo na, oo na. Magiging malumanay na po. Saglit itong natigilan bago muling nagpatuloy. Hindi ko pa rin talaga maarok kung paano bigla na lang nagkaroon ng kakambal si Julius out of nowhere. Una, never siyang binanggit sa'yo ni Julius. Pangalawa, sumulpot lang siya ngayong wala ng fiancé mo. Hindi kaya sinadya ni Julius na hindi ipakilala ang kakambal niya sa'yo dahil iniisip niyang pwedeng mabaling sa kanyang puso mo kasi nga magkamukha sila? And that's a very nice theory, Bella. I like it. Okay, fine. Walang kwenta ng mga theories ko kaya shut up na lang ako. Sorry. Pilit pa rin siyang ngumiti sa kaibigan. Pero nakilala at nakausap ko na kasi ng personal si Third. And no matter how much I love to believe in your theory, it's not gonna happen. He is not Julius. And he will never be my Julius. I don't like you because you made me worried sick. I don't like you because you made me choose you over my date. I don't like you because you made me do things I don't even like doing for someone else. I don't like you because you look at me like I don't exist. Because you see someone else in me. And I really, really hate that. Okay. Maybe I'm wrong, pero... Oh, ano na naman? Last question na to, Bea. Curious lang kasi talaga ako kung bakit parang itinago ni Julius at ng mommy niya ang tungkol kay Third. Kadugo nila yun. At hindi lang basta kadugo he's Tita Blanca's own son and Julius' twin. Treating him like he didn't exist. Ang unfair nun. Anong problema nila dun sa isa? May nagawa ba siyang napakalaking kasalanan sa kanila para maging ganun ang trato nila ron? Iniisip din niya yon at gustong-gusto niyang malaman ng dahilan. Maybe she should ask Tita Blanca about it. Pero parang napaka-inappropriate at a time like this na magtatanong siya ng ganun. Malakas siyang napabahing uli kasabay ng pagkirot na naman ng kanyang sentido. Inayos muna niya ang face mask na nawala sa tamang pagkakalagay sa kanyang muka. Umuwi ka na muna ngayon. Mukhang hindi na talaga maganda ang lagay mo eh. Parang tatrangkasuhin ka na. Oo nga tingin ko nga rin. Suminghot-singhot na siya, palatandaan na hayan na ang sipon niya. Sige, uuwi na muna ako ngayon at ayokong tuluyang magkasakit. Ayokong iwan sa'yo ang lahat ng trabaho dito sa shop. Hay nako, magkaroon ka naman ng konting tiwala sa kakayahan kong asikasuhin ang lahat ng trabaho rito, no? Ay sus, nagtampo ka naman agad. May tiwala ako sa'yo. Ayoko lang na mapagod ka ng husto.
Ang sweet mo naman, kaya magpagaling ka na para makabalik ka na dito agad-agad ah. Okay, I will. Sisiguraduhin niyang makakabalik siya agad sa trabaho dahil ayaw din niyang ma-stuck sa bahay niya. Dahil malulunod lang siya sa matinding pangungulila niya kay Julius. Uminom ka na agad ng gamot pagdating mo sa inyo ha. Mm, okay po. Dinampot na niya ang jacket at saglit na napatitig doon. Makikita ko kaya siya ulit ngayon? She shook her head, trying to forget about that particular stranger. Kinuha niya ang ilang piraso ng sunflowers mula sa mga inarrange ni Bella. Akin na lang ang mga to ah. Ikaw talaga, naturingan ka may-ari ng flower shop pero puro dispalinghago at mga patapong mga bulaklak ang inuuwi mo at nilalagay sa mga flower vase mo. Isayang naman kasi yung mga to. Eh, kaysa naman itapon eh, pwede pa tong i-display. Para naman magkakulay ang pobre kong bahay. Oh, may kulay naman ang bahay mo ah. Hindi mo lang siguro makita at ma-appreciate these days dahil sa matinding pinagdadaanan mo mula nang mawala si Julius. True ka dyan, sister. She gave out an exaggerated laugh before turning her attention to the flowers in her hand. Unti-unting huminang tawa niya hanggang sa tuluyan niyong mawala. Magaganda pa rin naman ang mga ito kahit na may konting damage. Parang ako. Oh? Ano ikaw? No, maganda pa rin. Eksaherado lang uli siyang tumawa. Only to stop when she saw who just came in their flower shop. Muntik na niyang mabitawan ng mga bulaklak. Oh, ah? Ikaw yung kakambal ni Julius. Agad na nilapitan ni Bella si Third. The guy didn't turn his attention away from Hannah. Oh, I'm Bella by the way. Assistant ni Hannah. Kaibigan at kasosyo sa negosyo. I'm Third. Yes, that was right. He was not Julius, and Third's existence was a strong reminder that her fiancé was really gone now. It hurts. It really did. But remembering how Third comforted her after she begged him to save her from her miseries, somehow it's kinda lessened the pain in her heart. She was grateful for that little gestures of him. Kahit na nga hindi ito sumagot, siniging pakiusap niya. Wow! Talagang halos wala kayong pinagkaiba ni Julius. Magkamukha talaga kayo. Magkasing katawan din at magkasing tangkad. I'm taller than him. Oh, so nakita kayo ni Julius bago siya, alam mo na. Yes. Pero alam mo hindi ka nagpunta nung lamay niya eh. Hindi kasi kita nakita roon kahit nung libing niya. I was busy kaya late ko nang nalaman yung tungkol sa nangyari sa kanya. Kailan ka dumating ng Pilipinas? Bella, tapusin mo na yung ina-arrange mo mga order ng bouquet. Singit ni Hannah sa usapan. And third, bakit ka nandito? Naghahanap ka ng mga bulaklak na ibibigay mo sa iniwan mong companion kahapon dahil mas pinili mo makipagkape sa akin? Um, you could say that. Ano bang may recommend mo na bulaklak sa peace offering? Sinenyasan naman ni Hannah si Bella na hindi pa rin mapuknat ang tingin kay Third na balikan na ang trabaho nito at siya na ang kumuha sa buong atensyon ng lalaki. Kahit na nga nasa kanya na ang atensyon nito pagpasok pa lang sa kanilang shop. Well, there's lavender, white poppy, peace lily, peony, lotus flowers, cosmos. Ang nice ng sunflowers. Nakatingin na ito sa mga bulaklak na hawak ni Hannah. Pwede rin. Since sunflowers symbolize loyalty and adoration. Then, I want those. Turo nito sa mga sunflower ni Hannah. Pero biglang bumahing lang ang dalaga. Ay, naku Sir Third. Lumayo-layo ka muna kay Hannah bago ka magkasakit din kagaya niya. Ano? You're sick? Dumampi na ang palad ni Third sa noo ni Hannah bago pa makasagot ng dalaga. Her heart suddenly started thumping a bit faster. Oh,
You're a little hot. Thank you. Pabiro niyang sagot para i-distract ang sarili sa kakaibang reaksyon ng puso niya rito. Also, his warm hand felt nice against her skin. Landi langs? Pabirong pang-aasar ni Bella. Umuwi ka na kasi friend, now na, para hindi na lumalay ang lagay mo. Oo na po ma'am. But I still wanna see his face. Third, may sasakyan ka ba? Tanong ni Bella sa lalaki. Meron. Pwede mo bang ihatid sa bahay niya si Hana? May sasakyan din ako, Bella. Very reliable mode of transportation ang motorbike ko. Mr. Third, isa tingin mo ba nasa kondisyon si Hana para magmaneho ng motorsiklo? Kung babahing siya ng babahing, baka mawalan siya ng kontrol at madisgrasya. O di kaya, baka disgrasya siya ng ibang tao. Naisip din yon ni Hana. I agree, kaya pwede mo bang ihatid na lang si Hana sa bahay niya? Ako na magbabayad ng gasolina. Hindi na kailangan. I'll take her home. Fiancé naman siya ng kakambal ko. You can trust me with her. Iminuwestra ni Third ang kamay palabas ng shop para kay Hana. Fiancé naman siya ng kakambal ko. Naglakad na siya palabas ng shop. Pero hinarap uli niya si Third bago pa man sila makarating sa sasakyan nito. Pwede ba tayong mag-usap sandali? About what? Yung tungkol sa hiling ko sa'yo nung huli tayong magkita. Hindi ka kasi sumagot nun eh. Pwede bang akin na lang mo yan? Tukoy ni Third sa mga hawak na bulaklak ni Hana. Bilang paunang bayad sa napagkasunduan natin. Pumapayag ka na? If you will give me those flowers. I'll give you a new set of flowers. May damage na kasi ang mga to. Si Third na ang kusang kumuha ng mga bulaklak mula kay Hana. They still look fine to me. A little damage, yes, but it's still beautiful. Nakamasid lang si Hana habang pinagmamasdan ni Third ang mga hawak na bulaklak. She had never seen anyone look at damaged things with so much fondness the way Third was looking at those flowers now. In a way, she felt like she was just like him, wanting to see the beauty in all the ugliness around her, wanting to see even a glimmer of hope for a better tomorrow in spite of all the pain and sadness she was going through. Thank you Sambit ni Hana. For what? For accepting my ridiculous request and for not making fun of me. Yes, it's ridiculous, but I'm making a lot of money, so I don't really care. Humigpit ang pagkakahawak niya sa bitbit ng mga bulaklak. Thank you pa rin. Well, and then, umpisa na natin ngayon ang papel ko sa buhay mo since nagkasundo naman na tayo. What do you want me to do to fulfill your request? Just stay with me. Mabilis niyang sagot. At lagi mo ring ipapaalala na wala na si Julius sa mundong ito. May pagkamasokista ka rin, ano? I'm desperate. Nauubusan na ako ng oras. Kung hindi ko pupuwersay ng sarili kong tanggapin na wala na si Julius, baka talagang hindi na ako tumagal sa mundong to. Napansin niya ang biglang pagbabago sa ekspresyon ng mukha ni Third. I need to force myself to accept that Julius is really gone. Or go crazy. Malakas na naman siyang napabahing at kasunod niyon ang pagkirot na naman ng kanyang sentido. Ay, enough of that talk for now. Let's get you home and get out of this heat first. Kinuha nito ang jacket kay Hana at saka iminuwestra ang isang kotse na nakaparada sa di kalayuan. Wait, hindi ba may date ka ngayon? May istorbo ka na naman ang lakad niyo. I don't have any date. Pero ang sabi mo kanina, I cancel it. just now? Yeah. Third, he gave out a frustrated sigh. Ay, no, I don't have a date.
Sinabi ko lang na may date ako dahil wala akong ibang maisip na sasabihin. What? Can we just go? Mawawala na ako ng malay sa sobrang init ng panahon ngayon. Hindi pa rin masyadong nasasanay ang katawan ko sa klima ng bansang 'to mula nang dumating ako. Um, okay. Where's your superbike? Nasa bahay, kotse ang dala ko kapag galing ako ng opisina. Gusto pa sanang magtanong ni Hana, pero baka tuluyan na siyang layasan ni Third sa kakulitan niya. Kaya tahimik na lamang niya itong sinundan sa sasakyan nito without taking her eyes off him. Yes, Hannah. This is not Julius. Julius is gone now. Also, why did it seem like she was also a bit familiar with Third? Hannah is calling Julius in her dream, but he doesn't seem to hear her as he continues walking away from her. She walks faster, runs even faster, but the distance between them seems to get wider, making them farther away from each other. She reaches out to him, shouts his name, but there's no voice coming from her mouth. She continues calling for him until he disappears from her sight. Just like he always does, every time she thinks she would finally be able to see him, to touch him, to have him back in her arms again. Whenever she thinks she could have him back in her life again, he disappears. The Julius who promised to never leave her always leaves her behind. The man who promised to love her for the rest of her life doesn't even give her a single glance as he continued to disappear from her sight, and no amount of shouts from her could make him turn back. Hannah feels the ground she's standing on slowly gives way. She starts falling while her hands are still trying to reach out to Julius while calling out his name. She continuously cries out of him, continues to helplessly beg him to come back and save her. But it's no use. The Julius who used to be there at the slightest call from her, the man who only gives her happiness every single day of her life whenever they're together, he's gone. And yet, she keeps on reaching out to him, keeps on holding on to the tiny hope that Julius might eventually hear her and finally come to save her. Julius. A warm touch reaches her, holding her tight, never letting her fall from the dark, endless pit, keeping a tight rein on her, saving her. Julius? No, it doesn't feel the same as the hand she used to hold on to, though it has the same warmth, the same gentleness, just not the same sensation. And slowly, everything seems to stop moving. Around her, color slowly appearing again. The color of the fading afternoon sun, as its warm glow touches every falling leaf from the tree beside her. She looks at the hand that saves her. It's gone now, but the warmth from the touch is still there. She clenches her hand, trying to capture those lingering sensations. She doesn't know why, but she could feel her heart lightening up in a smile curving her lips. Contentment washes over weariness. She starts her journey once again. All around her, the leaves seems to dance as they fall past her, celebrating, welcoming. She continues walking, following the road where her heart is taking her. This feels good. This feels right.